Okay, tanong ko sa'yo ganito bro. Doon ba sa Hebreo 1:8, sabi doon, ngunit sinabi tungkol sa anak. Tama ba yon na ang kausap doon at sinasabihan doon patungkol sa anak, yung Hebreo 1:8? Tama ba ito o hindi mali? Tama. Tama. Ano bro, tama? Sagot mo? Oo. Oh, sabi pala doon, ngunit sinabi patungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos. Tama ba na sinabi sa anak, ang iyong trono o Diyos? Tama ba yung nakasulat o mali yung nakasulat? Bakla si Soriano. Ay, wala to. Tanong ko sa iyo bro, walang ganyan, huwag ka mag-adhom. Kasi naghahamong kayo sa social media ng talakayan. Kaya hinaharap ko kayo. Tanong ko sa iyo, doon ba sa Hebreo 1:8, sabi mo tungkol sa anak ang kinakausap? At sabi doon, patungkol sa anak ang iyong trono o Diyos. Tanong ko sa iyo, tama ba yung nakasulat sa Hebreo 1:8 na ang iyong trono o Diyos? Sabi sa anak, tama ang nakasulat o mali ang nakasulat sa Hebreo 1:8? Ito. Pakinggan mo sagot ko ah. Una, bakla si Soriano. Ikalawa, mali yun. Wala. Ikalawa, mali yun. Wala. Mali. Mali yung nakasulat sa Hebreo 1:8. Mali. Tanong ko sa'yo, kung mali pala ang nakasulat sa Hebreo 1:8, sino ang tama? Yung sumulat ng Hebreo 1:8 o si Manalo? Hindi mali ang Hebreo 1:8. Ibig sabihin, hindi mali yung Hebreo 1:8. Tanong ko sa'yo, ayon sa Hebreo 1:8, ngunit sinabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos. Tanong ko sa'yo, tama ba ang apostol sa kanyang mga ginagawa o nagkakamali ang mga apostol sa kanyang mga sinulat? Walang mali ang mga apostol. Amen! Ang mali. Walang mali mga apostol. Ibig sabihin, tama ang apostol na sinabi, ang iyong trono o Diyos, sabi ng Ama sa anak. Tama ba ang apostol o nagkamali ang apostol? Sagot. Ito sagot ah. Ang Hebreo 1:8. Hindi, tama ba ang apostol o nagkamali ang apostol sa kanyang sulat? Doon sa Hebreo 1:8. Tama nga ang mga apostol. Amen. Tama. Ibig sabihin, kung tama ang mga apostol sa kanyang sulat sa Hebreo 1:8 na ang sabi doon, ngunit sinabi tungkol sa anak, sabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos. Tanong ko sa iyo, yung bang sinulat ng mga apostol, mapagkakatiwalaan ba yon o hindi mapagkakatiwalaan? Ang salin na binasa mo mali. Hindi. Yung sulat ba ng apostol mapagkakatiwalaan o hindi mapagkakatiwalaan? Ang Hebreo 1:8 Hindi, sagutin mo muna. Yung sulat ba ng mga apostol, mapagkakatiwalaan ba yan o hindi mapagkakatiwalaan? Yung sulat ng mga apostol tama yun. Pero yung Amen! Ibig sabihin, kung tama ang sulat ng apostol at nakasulat doon sa Hebreo 1:8, ngunit sinabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos. Ibig sabihin, tawag ng Ama sa anak, Diyos. Tama ba ang Ama o nagkakamali ang Ama sa kanyang ginagawa at sa kanyang mga sinasabi? Tama ang Ama o mali ang Ama? salin na Hindi, binasa mo. pakinggan mo. Tama yung Ama o mali yung Ama? Walang tama o mali. Ibig sabihin, walang tama yung Ama. Hindi kasi nakikinig sa katwiran eh, kaya Hindi, tanong ko sa iyo lang, sumagot ka lang. Tama ba yung Ama o walang tama yung Ama? walang tama at mali. Walang tama at mali. Ibig sabihin, walang tama yung Ama. Walang tama at mali. Walang tama at mali yung Ama. Ha? Hindi tama, hindi mali. Ibig sabihin, hindi tama yung Ama sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Okay, tanong ko sa iyo, kung hindi pala tama yung Ama sa inyong paniniwala, tanong ko sa inyo, dapat bang paniwalaan ng Ama o hindi na talaga siya dapat paniwalaan? Sagot. Ang Hebreo 1:8 na binasa. Hindi, dapat bang paniwalaan ng Ama? O hindi na dapat? Sa Hebreo 1:8. Bakla, yan si Soriano. Wala na, nag-adhom na. Ito, tanong ko sa'yo. Ito sagot ah, bakla. Kinig ka. Hindi. Pambira ka, nag-aadom ka, tumutulo laway mo. Ito, tanong ko sa'yo yung bago. Ito pakinggan mo ha. Kung mali, salin. Tanong ko sa'yo. Kung mali ang salin ng Hebreo 1:8 at ang Biblia maling salin, tanong ko sa'yo, sino ang dapat paniwalaan, yung Biblia o si Manalo? Ito sagot, makinig ka ah. Kinig ka, Sorianong bakla. Hindi, pakinggan mo, sino dapat paniwalaan, yung Biblia o si Manalo? Pasagutin mo kasi ako. Kaya nga, sumagot ka lang, sino dapat paniwalaan? Biblia o si Manalo? Tanong ka na naman. Sagot ako, maghihintay ka pa ng sagot. Oo, sino dapat paniwalaan, si Manalo o yung Biblia? Ang dapat paniwalaan, Biblia. Ang dapat paniwalaan, Biblia. Okay, amen. Hindi si Manalo. Okay. Tanong ko sa'yo, kung hindi dapat paniwalaan si Manalo at ang Biblia dapat paniwalaan, tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yan o hindi mo paninindigan?
Hindi pa nga tama ang sagot. Hindi, hindi. Yan bang sagot mo na yan? Paninindigan mo ba yan o hindi mo paninindigan? Pakinggan mo na ang sagot. Hindi, sumagot ka lang. Sumagot ka lang bago ka magpaliwanag. Paninindigan mo ba yung sinabi mo na si Manalo ay hindi dapat paniwalaan at ang Biblia ang dapat paniwalaan? Paninindigan mo ba yan o hindi mo paninindigan? Ito ang sagot ang tanong mo, ano ang tamang basahin? Hindi, sabi mo si Manalo hindi dapat paniwalaan eh. Biblia dapat paniwalaan. Tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yung sinabi mo? Kaya mo bang panindigan o hindi mo kayang panindigan? Bilang Iglesia ni Cristo. Paninindigan o di paninindigan? Sagot. Ulit ang sagot. Kinig ka, ang tamang salin. Ay, hindi. Huwag ka tumakbo sa tanong. Huwag ka tumakbo. Sabi mo kaganina, tinanong kita kaganina, sabi ko, sino ang dapat paniwalaan? Ang Biblia ba o si Manalo? Sagot mo, ang dapat paniwalaan, Biblia, hindi si Manalo. Tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yon na hindi dapat paniwalaan si Manalo? Ayon sa'yo at ang Biblia ang dapat paniwalaan? Paninindigan mo o hindi mo paninindigan? Sumagot ka lang. Ito sagot. Ang Hebreo 1:8. Ay, hindi na makasagot. Wala na. Ah, Sagutin mo lang, yan bang mga sinasabi mo kaya mong panindigan o hindi mo kayang panindigan? Makinig ka sa sagot sa Hebreo. Hindi, bago ka sumagot, kaya mo bang panindigan yung sinabi mo o hindi mo kayang panindigan? Pakinggan mong sagot. Makikinig ako sa sagot. Sumagot ka lang sa tanong ko, kaya mong panindigan o hindi mo kayang panindigan? Ang tanong mo, hindi pa nasasagot yung isang tanong. Kaya nga, kaya mo bang panindigan yung sinabi mo o hindi mo kayang panindigan? Sumagot ka lang. Naiipit ka na eh. Ang salin na binasa mo, Hebreo. Hindi, sabi mo, tinanong kita kaganina. Sabi ko, sino ba ang dapat paniwalaan? Yung Biblia ba o si Manalo? Sagot mo, Biblia. Ibig sabihin, hindi si Manalo. Tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yon o hindi mo kayang panindigan yung mga sinasabi mo? Sagot. Si Soriano, Ay, wala. bakla yun. Wala na, nag-adhom na. Hindi kaya. Wala na, hindi na makasagot. Tanong ko sa iyo, bilang ikaw ay Iglesia ni Cristo, tanong ko sa iyo, ikaw ba ay may kasiraan o walang kasiraan? Pumunta Hebreo 1:8. So, di ba tapos ang Hindi, sige na, sumagot ka lang. Meron ka bang kasiraan o wala kang kasiraan? Hindi, di ba nga? Hindi, kasi hinahamon nyo ako sa social media, post kayo ng post sa akin, pinopost nyo pangalan ko doon, tapos nagmamalaki kayo, pinapakita nyo magagaling kayo, kaya hinaharap ko kayo ngayon. Tanong ko sa iyo, ikaw ba may kasiraan ka ba o wala kang kasiraan? Hebreo 1:8, ito sagot. Hindi, tanong ko sa iyo. Sabi mo kasi bakla si Soriano. Sabi mo yan naka-record to. Tanong ko sa iyo, kung bakla si Soriano at meron siyang kasiraan sa iyong paningin at sinisiraan mo siya, tanong ko sa iyo, ikaw ba wala ka bang kasiraan o meron kang kasiraan? Hebreo 1:8. Wala, hindi na makasagot. Ngayon, kung lagi kang naninira sa kapatid na Eli, pati sa kapatid na Daniel, tanong ko sa iyo, yung bang ikaw ba mismo, perpekto ka bang tao at hindi ka nagkakamali? Perpekto ka o nagkakamali ka? At least si Soriano, bakla. Wala. Hindi na makasagot. Diba? Sumusok-sok yan Soriano ng titik. Ganun yung sagot. Sumagot ka, bro. Lumabang ka ng katwiran, huwag kang puro paninira. Huwag kang puro paninira sa tao, patay na yun eh. Maiya ka. Patay na yung tao eh, puro paninira ginagawa mo eh. Huwag kayong ganyan, kapatid. Huwag kayong ganyan. Masama yung ginagawa nyo eh. Katwiran sa katwiran, hamon kayo ng hamon sa akin sa social media, tapos pag hinarap kayo, di nyo pala kaya. Pangalawang tanong pa lang, nahihilo ka na, naiipit ka na. Tanong ko sa iyo, makipag-burst to burst ka, kung kaya mo. Hindi yung magyayabang kayo sa social media, di nyo pala kaya. Tanong ko sa iyo, doon sa Pilipos 2:5-6-7, may nakasulat dyan. Ano yung hinubad? Yung pagkapantay sa Diyos o yung pagka-Diyos? Ano ang nakasulat letra por letra? Sumagot ka lang. Si Soriano, yan ang sagot. Ano? Di mo na kaya? Di mo na kaya? Kaya. Wala na, hilo ka na eh. Kaya. Huwag kayong mayabang kasi. Puro paninira ginagawa nyo sa mga kapatid namin sa pananampalataya sa MCGI eh. Tapos pag tatanungin kayo, di nyo pala kaya. Di nyo kayang humarap ng verse by verse. Tas sabi mo, mali pa ama. Sinungaling ka eh. Ngayon, pahiya ka ngayon. Wala ka. Di mo pala kaya. Huwag kayong magyayabang sa social media. Eka, ako katapat ni Bro Mario. Ako lang ang lalaban dyan. Ako ang magaling. Huwag kayong ganun. Pag-haharapin na kayo, para kayong mga bulate na nagtatakbuhan. Tama na. Wala kang kwentang kausap.